Sa isang dosenang Norcube singles, may libreng Norbowl ka. Pili na! Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Noong pong Lunes ay tuluyan nang na-impeach si Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Kamara. At matapos ito, pinaghahandaan naman ngayon ng Senado ang isasagawang paglilitis sa kanya sa isang impeachment trial. Ano nga ba ang proseso ng pag-i-impeach sa isang punong mahistrado ng Korte Suprema? Yan po ang ating aalamin sa ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Welcome back, Attorney. Para naman ang tagal kong nawala. Pero, sandali lang ako nawala, pero ang daming nangyari. At ang bilis, ha? Yes, ang bilis ng mga pangyayari. Oo. Basics muna tayo. Ano nga ba ang kailangan yung impeachment na tinatawag natin? Obviously, no, yung special na proseso na ito ay reserved para sa mga espesyal na leader ng ating pamahalaan. Yes, sa ilalim ng Constitution natin, ang impeachment talagang special na proseso at kapangyarihan ng Kongreso para akusahan ng ilang mga special na mga tao at ang mga maaaring ma-impeach lamang ang presidente, ang vice-presidente, mga miyembro nga ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions. Ano ba itong mga Constitutional Commissions na to? Ang COMELEC, ang Civil Service Commission at ang Commission ng Audit at yung Ombudsman. Sila lang ang pwedeng i-impeach, ma-remove from office by way of impeachment. So, yung impeachment nga, ito lang yung paraan para sila matanggal sa kanilang pwesto. Alright. Maliban sa mga nasabi natin, all other public officials go through the other normal processes, either through sa Civil Service Commission or dadaan sila sa investigasyon ng Ombudsman or sa Korte. So, para lang klaruhin, sa isip kasi ng maraming tao, yung proseso ng impeachment natatapos lamang pag natanggal na sila sa pwesto. Pero actually, halimbawa, sa kaso ni Corona, impeached na siya. Okay? Ang susunod na stage ay ang proseso na yung pagdinig ng kaso sa Senado na eventually, siyang maghuhusga kung dapat nga ba siyang tanggalin o hindi bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Kasi iba kasi, di ba, may impeach. Hindi, tapos na-impeach na siya. The moment na-file at napagbotohan na ng Kongreso, impeached na tong public official na to. Alright. Ito syempre yung tanong na marami ngayon. Maaari ba siya talagang makulong? Ito si Chief Justice Corona, kung ang finding ng Senado ay guilty siya? Hindi. Sa ilalim kasi ng Constitution natin, ang pinaka-ultimate, kumbaga, na magagawa lamang ay removal from office at disqualification to hold any other office sa gobyerno. Yung kulong, yan lamang ay kung kasuhan siya sa korte, halimbawa. So wala silang kapangyarihan na ipakulong siya. So, ibig sabihin, yung, halimbawa, yung iba pang mga kaso isasampa later, after they can file, pero para nga matanggal sa trabaho, yun lang itong muna, proseso ng impeachment. Yung proseso ng impeachment at pagdinig ng kaso na ito, para rin din siyang kasong kriminal sa korte. Pero hindi humaaring ikulong, di ba, yung mga napatunayan nga sa sala na to, no? Well, yun yung sinasabi natin na paulit-ulit. Ito ay para matanggal lang, para diba? Matanggal lang. Sa pwesto. Pero nga, para ba siyang kriminal na kaso? Oo, in a certain sense. Pero nakakatakot lang sa proseso ng impeachment, ito ay largely a political exercise. It is not a judicial exercise. At para sa isang taong katulad ko, isang abogado, syempre, medyo ilag tayo pag nahahaluan ng politika. In a certain sense ka, para tong kaso sa korte, yung Congress o yung House of Representatives, sa mga kriminal na kaso, para siyang fiscal o prosecutor. Sila nagkakandak ng preliminary investigation, sila ang magpa-file ng complaint sa Senado, imbis na sa korte. At pag na-file na to sa Senado, sila naman yung prosecutor, sila magpipresenta ng ebidensya, sila ang magpupursige ng kaso. Yung Senado naman, sila ang tatayong judge o court sa proseso ng impeachment. Sila magdidinig ng ebidensya, sila magbibigay ng hatol eventually. Kaya nga medyo nakakabagabag lang ng konti, hindi katulad ng mga kaso na kriminal na fina-file sa korte na ang kailangan ay proof beyond reasonable doubt. Sa mga kaso ng impeachment, walang klarong ganung batayan sa Constitution. Kaya nga sinasabi na political exercise to, yung protection, kasi di ba yung proof beyond reasonable doubt sa kriminal na kaso, palagi nating naririnig. At kahit na mukhang guilty, kung hindi ganun yung quantum of evidence, hindi mo pwedeng ikulong yung tao. Pero ito, which is like a criminal case, walang mga ganitong safeguards, kumbaga. And since it's very political, ang nangyayari, at ang madalas nangyayari, it becomes a numbers game, di ba? Parang raise your hand kung sino, di ba? Or
pwedeng maging Paramihan ng botohan boto, along party oo. lines, di ba? Pag sinabi ng mga grupo-grupo, o ganitong boto natin, pwedeng madaan sa ganyan. Not necessarily based on evidence. So usually, kanya-kanyang kampihan, kanya-kanyang, di ba? What do I get for this if I vote for or against? Ang isa na nga nakakabahala dyan, for example, 188 signatures in a matter of hours, at marami na sa kanila nagsasabing, hindi nga namin nabasa yung complaint. Di ba? Pero kung kasong kriminal to, di ba, we try to discourage criminal cases, kasi nga yung malaking toll dun sa akusado, paano kung hindi siya guilty, di ba? The expense, the trauma, the pressure of litigation. Pero sa ganitong kaso, it doesn't have to be a strict investigation. Katulad nga niyan, hindi nila nabasa, pirma lang. Diba? Ganyan na lang. So, yan, naabot na sa Senado. Ang at least na liwanagan tayo na hindi pala to beyond reasonable doubt. Hindi beyond reasonable Yun yung doubt. nag-strike sa akin kasi akala ko ganun din ang proseso ng The Constitution doesn't require kung anong level of evidence ang kailangan. And basically, So, everyone talagang agrees politicized siya, it is a political exercise. So, yung akusasyon laban kay Chief Justice, ulitin natin ano-ano ba yung mga nakasaad para dun sa grounds for impeachment dapat na meron bago ka ma-impeach? Sa ilalim ng Constitution kasi, at saka medyo malabo din yung mga grounds, di ba? Culpable violation ng Constitution, may treason, may bribery, graft and corruption, high crimes, at merong catch-all phrase na betrayal of public trust. Right. Na hindi rin naman talaga naka-explain sa Constitution kung ano ba to. At sa kaso nga ni Justice Corona, merong 8 mga main accusations laban kay Corona. Kasali na dito yung mga accusation na may betrayal daw of public trust kasi sadyang pinanigan niya si GMA halimbawa sa ilang mga desisyon. 19 daw, At oo. nagpatumpik-tumpik daw sa ilang mga kaso. Ang masasabi ko lang dito, hindi naman siya, hindi katulad sa RTC and the other courts na iisang magistrado. Marami It's a naman collegial sila body. oo. Yung Chief Justice, isa lang siyang boto. So ano kaya ang ibig sabihin nito na eventually kakasuhan nila yung... Lahat diba, ng most of bumoto these rin, cases, ilan ang nag-dissent? Marami ng 5, 5. Kakasuhan nila yung majority. Diba? Yung parang ganyan. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi hindi naman siya, he was not acting alone. So I don't know if they're trying to show that there was a pattern, pero susunod na ba yung ibang who voted just like him? Meron ding ibang mga akusasyon na hindi daw siya nag-disclose ng kanyang assets and liabilities, baka daw may May salad ill-gotten niya, wealth. oo. Meron daw akusasyon na hindi siya nagpakita ng kanyang integridad at independence bilang isang miyembro ng korte dahil halimbawa yung asawa niya tumanggap ng appointment sa ilalim ng gobyerno at nakipag-usap pa siya katulad kay Mang Lauro kasi daw meron mga pending na kaso na hindi daw dapat gawin ng isang mahistrado. So, these could be possible grounds, but are they serious enough grounds para ma-filean siya ng, di ba, kung ang basis mo ay yung asawa na appoint, baka mawala ang karamihan sa mga nasa gobyerno natin ngayon, or, so it's really largely, ano ba yung ebidensya na kanilang maipapakita? Pero, di ba dito naman sa impeachment trial, magkakaroon din ng pagkakataon para Magkakaroon ng idepensahan si Chief pagkakataon. Justice Yes, it Renato will be, Corona. tulad nga na sinabi natin, para tong parang criminal na kaso, except hindi abogado, not necessarily Tsaka, abogado. numbers game pa rin at Numbers the end of the game day. at the very end. If, kunwari, kung sa palagay natin, hindi naman nakuha sa ebidensya, nakuha lang sa pagdebate at di ba? Pag ginawa nilang issue yan, and you use, pag magaling ka magsalita, baka masway yung mga tao, nga, guilty. Pero actually, kung titingnan mo kung ano bang ebidensya, baka kulang. Kasi So, hindi nakakatakot nga... kasi dito sa Pilipinas, masyado tayong politicized, ano? Exactly. So we're just hoping na the Senado, na yung maging Senado natin, unbiased sila. di ba, they will be neutral. Oo. Na while it is a political exercise, meron pa rin silang neutrality of, di ba, the Maging full independent neutrality sila. of an impartial judge. Yeah. So, titingnan nila yung ebidensya, hindi lamang po ito, kasi nakakatakot, diba, yung implications are scary. Yung impeachment po, isang mahalagang weapon sa ilalim ng batas natin na you can successfully use if there is really a high government official na dapat tanggalin sa pwesto. Alright. Pero hindi to dapat parang, di ba, parang tsinelas na ite-threaten mo palagi sa isang bata, nagagamitin mo na patumpik-tumpik lamang. Otherwise, it will lose its effectivity Tama. as a valid measure, di ba, against graft and corruption Tama. and erring officials. So sana nga, Tsaka wala I nang think mas maniniwala malaki dun sa- Exactly, di ba? At saka,
mahirap na yung sitwasyon ganito na, oy, nagagalit yung executive, so yung Kongreso, Baka nadidiktahan isuhan na. natin yung judiciary. Alright. When you're talking about institutions in government, sana, at saka yung, di ba, yung, galit na galit sila dati kasi yung Korte Suprema, ang bilis naglabas ng TRO. Eh, itong 188 signatures in a matter of hours, di ba, parang, Mas mabilis yun. isn't this the pot calling the kettle? Yung mga ganyan, sana lang, hindi masyadong, while it is a political exercise, sana matanggal yung ganong klaseng bahid ng politika. Alright. At least ngayon, marami na naman tayong natutunan na naman na payong legal o kaya direksyon na pwede natin makita no, bilang mamamayan, no, kung anong sa atin mismo, no, kung anong dapat tinitignan Pati natin tayo na opinion. bilang publiko, maging Napagmatsyag. Wag tayong mag-ano kaagad, wag tayong maghusga kaagad. Tingnan din natin ano bang ebidensyang ipapakita. Then we will decide. But in the meantime, wag tayong masyadong madala ng silakbo ng damdamin. Or maging passionate masyado dun Yes. sa mga issues na yan. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat. Para din. sa mga tips mo sa amin kung paano nga ba tayo mag-decide magkakaroon ng sariling opinion. Dapat alam din natin talaga kung ano yung tinitignan natin mga issues, ano? Kaya naman po ngayon, puntahan naman natin ang unang balita.